Dr. Clarita Carlos, kabayan, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta na po kayo? Hi, good morning, Anthony. Okay lang, nalalamigan dito sa UP. Malamig din dyan sa UP, ha? Oo. Sabi ko nga kanina kayo yung parang hindi nila, lagi kayo naka-sleeveless Medyo, mas malamig sa Tagaytay kasi nandun ako nung Sabado Oo po. Pasensya na kayo sa matagal na paghihintay. Actually, ito pong January, just to share, ano po, ito pong January, normally, kapag para sa mga radio stations, medyo kakaunti ang mga komersyal. Pero, if this is any indication, maganda ekonomiya ng DCRH ngayon kasi tambak ang komersyal namin Thank you po sa ating mga advertisers na nagtitiwala sa DCRH. Well, puntahan na po natin ang isa sa pinakamalaking balita ngayon, ang pag-aresto ng Amerika kay President Nicolas Maduro at sa misis niya. Ito ba illegal o illegal? Kayo po ba, gusto niyo ba sagutin yon? Definitely, illegal yung ginawa nila, no? Sa lahat ng perspektiba, illegal yon. Unang-una ay pinasok nila ang isang bansa na may sovereignty at merong sariling teritoryo at dinukot nila ang pinuno nito kasama yung kanyang asawa. Mm-hmm. So, wala sa international law nagsasabi na meron siyang ganong karapatan. Mm-hmm. Paano po kung sabihin ng Amerika na ini-implement o ini-enforce lang nila ang isang lawful order mula sa isang husgado sa kanila? Paano nyo ma-enforce yun sa ibang territory? Yung husgado nila, mag-enforce lang dun sa kanilang teritoryo. Mm-hmm. At saka kung yung sinasabi nila na narco leader ito, ito yung nagpapadala ng mga bawal na gamot sa Amerika, mas masahol yung Colombia kung titignan natin ang mga datos, no? Mm-hmm. So alam natin na hindi yun ang rason kung bakit ganito ang ginawa sa Venezuela. Pero bakit po ito ginawa? Sa inyong basa, kabayan, bakit ito ginawa ng pamahalaan ng Amerika kahit na alam nila? Hindi ako maniniwala na hindi nila alam na nilalabag nila ang international law dito. Maraming rason, pero siguro konting historical footnote, no? Please po. Mga 200 years ago, meron isang presidente, ang pangalan niya James Monroe. Mm-hmm. No? Nakikipaglaban siya noon sa Great Britain. Naku, sayang naman. Magmula ngayon, sa Western Hemisphere, no? Kasama doon ng Latin America. Pag nakita mo yung mapa, di ba? Walang gagalaw magmula sa European colonizers dito sa Western Hemisphere. Ang tawag doon yung Monroe Doctrine. Opo. Okay, that was 200 years ago. Fast forward ngayon, ewan ko kung na-discuss mo na, Anthony, sa programa. Naku, sayang naman. Professor, subukan nating mag-re-establish Yung National Security Strategy. RH TV, subukan nating mag-re-establish ng connection. Nanginayang ako sa sinasabi ni Professor Carlos Ito libreng seminar to sa atin libreng natututunan natin to, itong Monroe Doctrine na to, bagamat nababasa natin, pero coming from her ay marami tayong matutunan. Subukan lang natin na i-re-establish yung connection natin kay Professor Clarita Carlos. So sa umpisa pa lang ng ating usapan, parang recap lang sa unang bahagi ng sinasabi niya ay illegal yung ginawa ng Amerika sa pag-aresto kay President Maduro sapagkat ito'y panghihimasok sa teritoryong hindi naman sa kanila. Okay. Professor, kabayan, pakiulit nga po niyo yun, yung binabanggit ninyo tungkol sa Monroe Doctrine? Yeah.
Sayang, ano? Nanghinayang ako. Tawagan natin sa telepono itong si Professor Clarita Carlos, ano. Ang doon po sa mga hindi masyadong nasusubaybayan nito, ang ginagamit pong batayan ng Amerika sa kanila pong paglalabas ng warrant of arrest at para daw po dalhin sa hustisya itong si President Maduro, ito daw po ay narco-terrorist, leader na drug leader to, drug king to, ano? Sabi ni Professor Clarita Carlos, bakit yung Colombia? Hindi nila pinapasok. Bakit yung Colombia? Hindi naman, magkakapit-bahay naman yan sa bahagi nyo ng South America. Okay. Subukan natin. Nahawak ni Professor yung telepono niya, pero makikita ko pa rin ba yung video niya? Sige. Professor, pakibanggit nyo nga uli. You were telling us something about the Monroe Doctrine? Iulitin ko, Apo. merong isang presidente 200 years ago, ang pangalan niya James Monroe. Apo. Dahil noon ay kakakuha pa lang ng independence ng Amerika mula sa Britanya, at sinabihan niya, binigyan niya ng warning, pamula ngayon ay wala kayong pakialam sa aking teritoryo, including lahat ng teritoryo na tinatawag na Western Hemisphere. Pag nakita mo sa mapa yun, Anthony, kasama doon yung Latin America. Uh-huh. Yung buong sakop ng longitude na yun. Uh-huh. So, siguro late last year, mga November ata, lumabas yung National Security Strategy ni Trump. At doon niya binigyan ng i-fleshed out yung sinabi na niya nung January, nung maging presidente siya, yung tinatawag na sphere of influence. Nahanap ko kasi yung niyan sa Tagalog, Anthony, di ako makahanap. Essentially, ang ganito ang explanation ng sphere of influence. Meron kang area na, in a manner of speaking, sakop mo. Meron kang control sa area na yon. So, ang ginawa ni Trump, yan sa National Security Strategy, parang dinivide niya yung mundo sa tatlo. Pag-aartian nila ni Xi Jinping, siya at ni Vladimir Putin, ang mundo. Na-notice mo, inisipwera niya yung Europe. Opo, Pero tama. yun, another istorya yun. So, ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng spheres of influence, at maaari kong gawin, ang gusto kong gawin dito sa Western Hemisphere, pakala na kayo sa inyong sphere of influence. Bakit nakakabahala ito? Diba, bakit? Bakit po? Aba, ibig mong sabihin, yan si Putin, si Xi Jinping, at siya, abay, sila na lang ang magbabasto ng anong mangyayari sa ating lahat, no? And that is so against any international law. Dahil, bakit pa tayo nation state, Anthony? Bakit pa tayo nagsasabi-sabi ng sovereignty and territoriality? Wala palang katuturan yan. Yung pala, itong tatlo na to, silang magsasabi-sabi kung, tatalon tayo, hindi tayo tatalon, sasayaw tayo, hindi tayo sasayaw. You get my point? Opo. Sige. So ang may binanggit ka, so ito po ba yung binabanggit nyo na may pinost kayo tungkol sa carte blanche? Yes. So ito Ang mismo carte blanche is a blank check. Blank check, yeah. So parang inimbolden ngayon ni Donald Trump si Vladimir Putin at saka si Xi Jinping na gawin yung ginawa niya sa bahaging sa Western Hemisphere. Yeah, binigyan mo siya ng green light. You green lighted whatever it is that they want to do. Diba? At siguro, isa pang background data, would be, natandaan mo, nakikipag-negotiate ngayon si Zelensky at si Putin para matapos yung Ukraine war. Opo. Diba? Bakit si Witkoff at si Kushner, yung negotiator ni Trump, kiling na kiling gusto ni Putin? Hindi mo ba natanong yun, Anthony? Bakit? Kasi gatugtong ito ng istorya sa nangyari dito sa Venezuela. Kasi ang sinasabi niya kay Putin, sige ha, I'll give you a free hand in Ukraine. Kung ano yung gusto mo dyan, but give me a free hand in the Western Hemisphere. Alam yun? So, bakit tayo mababahala dito?
akala ko ba ay tayo ay our international law is underpinned by multilateralism. Lahat ay merong boses. Hindi pwedeng kayong tatlo lang ang nangingialam sa aming kinabukasan. So yan talaga ang pinaka nakakabahala sa mga nangyayari ngayon. Pero ano pwedeng ano dapat gawin? 'Di ba? Andiyan naman ang United Nations, bagamat lagi namang merong nilalabas na resolution niyang United Nations binabaliwala lamang, gaya nga nung binanggit ko kanina yung tungkol kay Saddam Hussein, may UN resolution diyan. Pero meron bang magagawa na different sa pangyayari nung panahon ni Saddam na mapipigil mapipigil yung ginawang ito ng Amerika? Sa domestic nila, may magagawa sila kasi si Trump, parang declaration of war yung ginawa niya eh. Ang Congress lang ang may sole authority to declare war eh. Ngayon, kung hindi nila ihinto si Trump, kung yung mga nasa Congress nila sa Amerika ay magtanga-tangahan at babayaan na lang nila si Trump dito sa kanyang mga ginagawa, kasalanan na nila yan. Talagang Trump will really do whatever he wants to do hanggang hindi siya ma-stop. And we don't know how the courts will stop him, no? Kasi ngayon ay lilitisin ito si Maduro sa New York, no? And meron akong nabasang komentary kahapon na pag nakita mo daw yung listahan ng basis for indictment, ay matatawa ka kasi katawa-tawa talaga yung mga rason kung bakit nila ini-indict ito si Maduro, no? So napakaraming sanga-sanga talaga itong kwento na to, at halos lahat talaga, sabihin mong merong mga 20 na rason, lahat ng 20 na yung totoo. Like Anthony, I'm sure alam natin kung ano yung nasa Venezuela. Ginto, no? Isa sa mga pinakamalaking reserve ng ginto, yung oil, no? Papunta na tayo sa renewable, sa isip ni Trump, oil pa rin sa kanya yung primary reason. And ewan ko kung nadinig mo siya kahapon, sabi niya, we are going to run Venezuela until such time that, the situation stabilizes. Alam mo yung mga until such time na yan I'm sure yung Afghanistan, until such time niya naging 20 years yung sa Afghanistan. Yes. Diba? Totoo po. Hindi, yung pong sitwasyon ngayon, nabanggit yung isang remedyo, yung US Congress mismo, sila mismo ang aawat kay Donald Trump. Pero outside, meaning ang international community, meron ba silang pwedeng gawin na pwede namang mag-impose sa Amerika? Hindi kayo ang hari ng mundo, ha? Well, of course, alam natin yung Security Council ng United Nations. Alam naman natin ang kasaysayan niyan. Lahat ng 5 doon, yung Big Five na sinasabi natin, merong veto powers. Ibig sabihin, the moment merong sinabi ang UN, tapos isa lang doon ay magbigay ng, magsabi ng no, walang mangyayari. At by the way, total, palagi mo binabanggit yung Iraq na yan. Alam mo, nilusog nila yung Iraq ng 2003 ba yun? 2003? Walang yan. Walang binigay na, hindi sila humingi ng permiso sa UN. So ano na lang yung UN? Wala na siyang katotohanan. Kasi anyone, the likes of Trump, can in fact, just do whatever he wants. Buwagin niya na lang yung UN yan. Diba? Sa ngayon po, halimbawa po, puntahan natin yung kaso nabanggit nyo katawa-tawa ang mga rason kung bakit ipoprosecute itong si Maduro, assuming for the sake of argument, na magpaka-independent yung judge doon. Pagka po siya, yung kaso dinismiss, turuan nyo nga kami, i-release si Maduro, ibabalik sa Venezuela, ganun lang yon. Yeah, dapat. Kasi, siguro nalimutan natin banggitin, Anthony. Alam mo ba, kamakailan lang, mga 2 weeks ago, ito si Trump, pinardon niya yung president dati ng Honduras na also was accused of the same thing. Nakita mo, 2 nagbubungguan na action niya.
kakapardon mo lang doon sa Honduran president tapos ngayon kinuha mo. Itong last month lang. Last month, tama. Tama Oo, kayo. last month ba yun? Oo, kakapardon lang yun nun eh. Oo. Parang teka muna. Why are you talking from both sides of your mouth? No? Diba? Okay, puntahan natin yung epekto nito sa Pilipinas. Yung sabi ninyo, kung binigyan niya ng, parang niyang effectively, binigyan ng green light itong dalawang siga, si Putin at saka si Xi Jinping. Ano gagawin ni Xi Jinping ngayon dito sa Taiwan at saka dito sa Pilipinas? Siguro, alam mo, binabantayan ko talaga to eh. Nagpuyat ako para makita. Na-notice ko, ang tagal-tagal nag-react ng China. At nung nag-react sila, the usual, they condemned it, etc. But nothing beyond that. And I'm really reading between the lines. And I think China, very strategic kasi yung mga politburo dyan sa China, mga decision makers dyan sa China. I'm sure they're going to do something. But multiple choice, they might just wait out Trump until he leaves in 2028, if he leaves at all. Or if I were China, I will not do anything reckless and careless in the region, kasama tayo dito, sa East China, sa South China Sea, because hindi naman mangyayari na hindi tayo kikibo. I am sure tayo bilang independent, sovereign country, pag merong ginawang aggression, at hindi siguro malayong mangyari yan sa atin, pero whatever aggressive actions will be undertaken here, ay dapat kumibo tayo. Ano ang Anthony, we're in a bind right now because you know how President Bongbong's policy has been so linked to the U.S. Tama po. Kaya ewan ko, nakadinig na ba ako may statement ni President Bongbong in regard to what happened? Ewan ko, wala pa akong nababasa. Merong statement ng DFA na talagang pang Miss Universe. Ang sabi niya, parang pang Miss Universe statement, the Philippines urges concerned parties to resolve disputes through peaceful means and to exercise restraint to prevent escalation of conflict. So, yun po yung statement ng DFA. Pero if you were to be asked by yung pong advice ninyo, ano pong dapat maging statement ng Pilipinas dito? Again, I always pay attention to the verbs used, no? Kitang-kita mo yung verb na yan ay pilay. Alam mo yun? Lame. Pilay, yung verb na yan. Which is really saying nothing. Alam mo, you're saying something, you're saying nothing. They're saying nothing. Yes. And I'm sure alam na natin yung rason yan. And notice mo yung mga statements all over the world, if majority, use the verb condemn. Diba? Apo. And I'm sure dahil sa nangyayaring link ng ating foreign policy sa US, hindi gagamitin yan ng administrasyon. Bakit kailangan talagang mag-declare tayo in no mean terms dito sa ginawa ng Amerika, sa ginawa ni Trump? Sapagkat ito ay pwedeng maging president. Ibig sabihin, ito ay magiging basihan ng action sa kinabukasan. So, paano kung tayo maging biktima nito? Diba? So, ganun dapat kasi tayo, sa isang planeta lang tayo, ang pangalan Earth, no? Anything that happens in one area of the world will affect us invariably. And by the way, talking about reason, notice mo, kasi hinimay-himay ko to dahil talagang hinarvest ko talaga lahat ng lahat ng media sources, Europe, Al Jazeera, Asia. At ang nakita ko dito talaga, this is really a resource war, no? This is really Trump saying that we want to be self-sufficient in minerals, in rare earth, no? Na meron ng Venezuela and other Latin American countries so that we don't have to rely on others. And the others would be China, particularly. So, pag nilimi mo to, dapat kasi, Anthony, we have to crochet together all this, all these small narratives for us to give a clearer picture of ano ba talaga ang nangyayari at ano ang pwedeng magawa ng the rest of the international community para ma-stop itong
halos walang hangganan na executive power ni Donald Trump. Oo nga parang wala na hanggang iniintay na lang nating matapos parang gano'n ang nangyayari. So, pasensya na kayo, babalikan ko lang yung tungkol sa pag-i-issue ng statement. So, ang sinasabi nyo ba, kahit na ang ating foreign policy ay nakapivot papunta kay kakampi natin ng Amerika, sabihin na natin diretso, dapat maglabas pa rin ng isang matapang na statement ang Pilipinas condemning what transpired in Venezuela. Siguro kung ayaw nilang gamitin yung verb na condemn, sabihin nila ay deeply concerned about a clear violation of international law. Kasi whatever, kahit saan mag-anggulo tignan, it's a violation of international law. Ano na lang tayo, maglabo-labo na lang tayo. Paano kung walang international law? Paano kung walang regulatory framework ang 200 or so states ng buong planeta? Diba? Paano yan? So kanya-kanya na lang kanya-kanya na lang patakaran. Paano yun? Diba? And dito mo makikita, Anthony, yung tinatawag na American exceptionalism. Sila ay hindi pwedeng, na-notice mo, hindi sila kasali sa UNCLOS. Hindi nga Bakit? Of course, nag-sign sila pero hindi ni-ratify ng Senate nila kasi kailangan ng Senate ratification. Sapagkat maraming articles sa UNCLOS na pwede silang sumailalim sa tinatawag na mga authorities ng UNCLOS. Isa yung halimbawa, yung International Seabed Authority, ayaw nila. Kasi bakit? Because America is exceptional. America will always do good. No? And of course, alam naman natin yung laman ng ganyang mga salita. Yes. Sa ICC, di ba? Hindi rin sila sumali doon. So itong American exceptionalism ay kitang-kita all around sa kanilang mga actions, even before Donald Trump. So bakit natin papayagan ito? Hindi natin dapat payagan to kasi lahat tayo ay nagsusumikap na paunlarin ang ating bansa. Kung tayo ay hawak sa liig nitong nitong tatlo na to, o yung kung sino man yung may nangingialam sa ating ito dito sa area natin, ay paano na lang mga galaw natin, no? Wala, wasakin mo na yung konsepto ng nation state. Totoo po, wala totoo. na lang. Hindi, diba? saka sila ang panayang yabang nila na sila'y sumusunod at tagapagtanggol ng mga inaapi na mga bansa, mga nilalabag ang soberenya. Tapos sila mismo ngayon, sila ang mismong promotor ng paglabag sa karapatan ng soberenya ng Venezuela. Professor, Dr. Kabayan, Clarita Carlos, maraming salamat po. As usual, marami po kaming napulot, natutunan sa inyo. Thank you po sa inyo. Good morning, Anthony. Maraming salamat po.